Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa day 3 ng ating prayer and fasting. At kung mapapansin natin po na ang journey na to, hindi lang siya patungkol po sa paghingi natin ng mga bagay kay God, kundi patungkol din siya na mas lumalim yung pagkilala natin kung sino nga ba si God sa buhay po natin. At sa journey natin po this week, unti-unti natin pong nakikita unti-unti tayong inaanyayaan ni Lord na ilipat yung tiwala natin mula sa sarili po nating kapangyarihan, kakayahan, patungo sa kapangyarihan at presensya ni Lord, patungo sa sa sovereignty ni Lord, sa authority na meron si God sa buhay natin. At ngayong araw po na ito, ang topic po natin for today ay ang makapangyarihang kamay. At ito ay isang paalala na sa lahat ng yugto ng ating pong buhay, ang pinakamahalagang kasama natin ay hindi ang ating sarili. Hindi rin po yung mga taong nakapaligid sa atin, hindi rin yung mga lakas nila, yung strength, yung support nila, kundi po ang kamay ng Diyos. At bago po tayo magpatuloy, ihanda muna po natin ang ating sarili, ang ating mga puso, at isipan sa presensya po ng ating Panginoon. At sabay-sabay tayo po na muna. Let's pray po. Hallelujah Lord Jesus Christ, Panginoon, sa araw na to. Thank you so much po for today, Lord God. Thank you so much sa pagsama niyo po sa amin, Lord God. At lumalapit po kami, Lord, ngayon sa inyo na may mapagkumbabang puso po. Inaamin namin, Lord, na marami kaming bagay na hindi po namin kayang gawin, Lord God, sa sarili lamang po namin lakas. Kailangan namin ikaw, Lord God. Kailangan namin ng inyong presensya po, ang inyong patnubay, ang inyong makapangyarihang kamay, Lord. Ngayong araw na ito po, ngayong linggo na ito, buksan niyo po ang aming mga puso at isipan upang maunawaan naming lubos ang inyong salita. Hayaan niyo po na ang bawat salita ay magbigay lakas, magbigay liwanag at magdala ng pagbabago po sa aming mga buhay. At Lord, kayo na po sanang bahala sa linggo na to, Lord God, sa prayer and fasting po namin, Panginoon. We are receiving, Lord God, yung blessings niyo po, yung mercy niyo po, yung blessings niyo po for all of us. In Jesus' mighty name, this we all pray. Amen and amen. Habang tayo po ay nasa ikatlong araw na ng ating panalangin at pag-aayuno, mahalaga po na balikan muna natin sandali yung mga tinuro sa atin ni God nung mga nakaraang araw, noong day 1 and day 2. At noong day 1 po, pinaalala sa atin ni God na hindi pa tapos ang istorya. Sa buhay ni Jabez po, nakita natin doon sa buhay niya na yung simula niya, kahit na yung simula niya, puno po siya ng sakit, puno siya ng kahirapan, hindi yun yung naging katapusan ng kanyang kwento. Kahit na po na ang kanyang pangalan ay may kahulugan na sorrow, ngunit hindi siya hinayaan ni God. Hindi po hinayaan ni God na manatiling bihag siya ng kanyang pinanggalingan, manatiling bihag siya ng kanyang past. Pinakita po sa atin ni God na kahit ano man yung nakaraan mo, kahit gaano man ito kasakit, kahit gaano man ito kahirap, ay hindi kailanman hadlang sa plano na nilaan ni Lord sa atin po, sa buhay po natin. Siya yung Diyos na kayang magsulat ng bagong kwento kahit sa gitna ng sugat at pagkabigo natin na naranasan po natin in the past. Noong day 2 naman po, dinala tayo ni Lord sa panalangin ni Jabez na palawakin ni Lord yung territory niya. At natutunan natin na yung panalangin po na yun, hindi lang siya basta-basta territory physically na yung lupa at hindi rin siya tungkol sa personal na pagkatagumpay ni Jabez. Kundi ayon daw po sa pag-aaral ng mga scholar, yung territory na yun, maaari siyang tumukoy sa influence. Maaari siyang tumukoy doon sa gawain mo, doon sa papel, sa purpose mo kay God, sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ang panalangin daw po ni Jabez ay isang panalangin na magamit siya ni God bilang isang tao na daluyan ng kanyang salita. Ipinakita dito po na yung tunay daw na
pagpapala ay meron siya laging layunin, meron siya laging purpose, meron siyang yung pagpapalawak ay laging meron siyang kasamang responsibility. At yun yung patuloy na tinuturo sa atin ni God na every blessing na pinagkakatiwala niya sa atin, meron siya pong kaakibat na responsibility. At yun po yung tinuro sa atin sa day 2. Ngayon naman po sa day 3, darating tayo sa isang napakahalagang part nung panalangin ni Jabez na pinag-aaralan natin for this whole week. Na sinabi niya na, God, let your hand be with me. Sa puntong ito po kasi malinaw na nauunawaan na ni Jabez. Malinaw na naunawaan ni Jabez na hindi sapat lang na magkaroon tayo po ng bagong simula. Hindi rin sapat na lumawak yung territory na meron ka kung hindi mo naman kasama ang kamay ng Diyos. Kung hindi mo naman kasama yung presensya ng Panginoon sa journey mo. Ang salitang hand na sinasabi po dito based sa mga pag-aaral ay galing daw po siya sa original na wika na may malalim na kahulugan. Ito po ay tumutukoy sa kapangyarihan, sa direksyon, sa otoridad, sa presensya at sa patnubay. Kaya nung dito sa part ng prayer ni Jabez na to na hinihiling niya na makasama niya yung kamay ng Panginoon, hindi lang niya basta-basta hinihiling na tulungan siya ni God. Tulungan siya ni God sa mga ginagawa niya, ganyan. Hinihiling niya po na patuloy na samahan siya ni Lord. Patuloy na yung presensya ni Lord sumama sa kanya. Patuloy na kontrolin ni Lord yung buhay niya, imbis na siya yung mag-control sa life niya. Sa bawat aspeto po ng kanyang buhay. Sa buong kasaysayan po ng Israel, paulit-ulit nating nakikita kung paanong paulit-ulit na kumilos si Lord sa pamagitan ng kanyang kamay. Nang yung bayan ng Israel ay inalipin sa Egypt, wala silang lakas nung time na yon. Nailigtas yung kanilang mga sarili, ngunit sinabi sa kanila ni Lord na kanyang inuunat ang kanyang kamay upang iligtas sila. Hindi dahil karapat-dapat sila noong time na yon, hindi rin dahil handa sila sa pagtulong ni Lord, kundi dahil tapat kasi si God Tapat si God sa kanyang mga pangako. Kaya patuloy silang nililigtas at sinasamahan ni Lord dun sa journey nila dun sa nung time na inaalipin sila sa Egypt. Yung makapangyarihang kamay ng Diyos ang nagbukas ng daan sa gitna ng kawalan nila ng pag-asa ng mga panahon na yun. Ipinapakita rin ito sa atin na ang kamay ni Lord ang kumikilos lalo na sa mga sandaling kinikilala natin ang atin pong mga kahinaan. At nung time din na po yun, habang naglalakbay ang mga Israelita sa ilang, naranasan din nila yung patnubay ng kamay ng Diyos sa loob ng 40 taon na naglalakad sila sa lugar na puno ng kawalan ng kasiguraduhan. Gayon pa man pa noong mga panahon na yun, hindi sila iniwan ni God. Ang kanyang kamay ang gumabay sa kanila sa pamamagitan po ng ulap sa araw at ng apoy sa gabi. Kahit sa panahon ng paghihintay nila, kahit sa gitna ng pagkalito at ng pagod, ang kamay ng Diyos ang patuloy na umaakay po sa kanilang lahat ng mga panahon na yun. Ito rin po ay isang paalala sa atin na sa panahon ng paghihintay natin, sa mga waiting seasons na kinakaharap po natin, hindi nangangahulugan na wala si God. Sa katunayan, kadalasan doon pa natin mas nararanasan na kahit tahimik siya, ang kanyang tahimik ngunit tapat na paggabay. Sa mga panahon na naghihintay tayo, waiting seasons, waiting of unanswered prayers, doon pa natin mas makikita. Yung tahimik pero ramdam mo na ginagabayan ka ni Lord. Sa panalangin po ni Jabez, makikita rin natin na yung kamay din ni God yung nagbibigay ng lakas sa kanya upang magampanan yung layunin na pinagkaloob sa kanya ni Lord, na pinagkatiwala sa kanya ni God na layunin.
Hindi humihingi si Jabez ng kamay ng God para sa pansarili lamang niyang kapakanan, kundi makikita natin na yung buhay niya, ginamit siya ni God na isandaluyan ng kanyang kalooban. Gaya na makikita po natin sa isang bahagi ng isang kasulatan na kapag ang kamay ng Diyos ay sumasama sa isang tao, nagbubukas ito ng pintuan, nagbibigay ito ng direksyon, at nagkakaroon ng bunga, nagkakaroon ng fruit yung gawain na ginagampanan niya. Hindi ito kasi dahil magaling yung tao na yun, hindi dahil meron siyang mga skills and talents, kundi kasi yung presensya ni Lord ang kumikilos sa buhay niya. Yung presensya ni Lord yung nag-overflow, yung nagiging channel yung buhay niya ng mga pinapagawa ni Lord sa buhay niya. Sa puntong ito, mahalagang tanungan natin ang ating pong mga sarili. Saan nga bang bahagi ng ating buhay kailangan natin ang makapangyarihang kamay ng Diyos? Maaaring ito po ay sa isang desisyon na matagal na nating pinag-iisipan, sa isang sitwasyon na tila walang kasiguraduhan, o sa pangapanahon po na tayo ay pagod na at tayo po ay nanghihina na. At ang panalangin ni Jabez ay isang paanyaya sa atin na ihinto na po natin nawa ang paghawak sa lahat ng bagay gamit ang sarili nating lakas. At sa halip, ipagkatiwala po natin ang ating buhay sa Diyos na may makapangyarihan at sa Diyos na mayroon pong malasakit sa buhay natin. At habang tinatapos po natin ang mensahe ng Diyos sa atin ngayong araw, alalahanin po natin na ang Diyos na sumagot sa panalangin ni Jabez ay siya ring Diyos na ating sinasamba sa ngayon. Siya ring Diyos na kinakausap natin ngayon. Siya ring Diyos na kung kanino tayo nagpe-pray. At ang kanyang kamay ay hindi po umiikli, hindi yun napapagod at hindi yun nawawala. At sa bawat yugto po ng ating buhay, lagi nawa po nating tandaan na sapat ang kamay ni Lord. Sapat ang kamay ng Diyos upang tayo po ay kabayan, upang tayo po ay palakasin at gamitin para sa kanyang layunin. Ang tunay na panalangin ng pananampalataya ay hindi lang basta-basta na Lord, i-bless mo ako. I-bless mo ako ng ganito, ganyan. Kundi Lord, samahan niyo po sana ako. Ikaw ang manguna, Lord. Ikaw ang maghawak ng aking buhay. Na Lord, kung wala ang kamay mo, wag na lang. At sama-sama po tayo manalangin. Hallelujah, Lord Jesus Christ, Lord God, Lord. Salamat po sa araw na to, Lord God. Salamat po sa pagpapaalala sa amin na ang aming buhay ay mas ligtas, Lord God, at mas may kabuluhan kapag nasa ilalim kami ng inyong makapangyarihang kamay. Lord, tinuturuan mo kami magtiwala hindi sa aming sariling lakas, kundi sa iyong kapangyarihan at paggabay. At habang Lord, nagpapatuloy kami, Lord God, sa prayer and fasting na ito, tulungan mo kami pong isuko sa iyo ang bawat takot, Lord God, ang bawat pagod at bawat pag-aalala. Naway, Lord, maging malinaw sa amin, Lord, na sapat ka po at tapat ka, Lord God. Sapat ang inyong kamay sa bawat hakbang ng aming buhay. Tapat ka po, Lord God, sa mga pangako na patuloy niyong, Lord God, binibigay po sa bawat isa. Kayo na po sanang bahala sa amin, Lord God. At hayaan niyo po kami, Lord, na mamuhay, Lord. Patuloy na mamuhay ng may humility, Lord God, towards you. In Jesus' mighty name, this we all pray. Amen and amen. Salamat po and God bless us all sa ating pong prayer and fasting this week. Thank you so much po. Bye!